Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napakainit na balita na tiyak na magpababago sa iyong pananaw tungkol kay Dogecoin. Ayan, si Dogecoin, oo, ito po ay isang meme coin na nag-umpisa bilang isang joke or biro lamang online. Kung saan ay opisyal na po itong tinatawag na isang movement ng isang kilalang global asset manager na 21 shares. Pero ang tanong, ito ba'y hype lang o may tunay na halaga sa likod ng cute na mukha ni Dogecoin? Ayon po sa 21 shares, hindi na lamang po basta isang internet joke itong si Dogecoin. Isa na po itong mahalagang bahagi ng crypto ecosystem. At hindi lang po yan, nag-file na rin sila ng S-1 form para sa isang Dogecoin ETF sa US. Isang hakbang na pwede pong magdala kay Doge papasok sa mas malawak na mundo ng traditional finance. So ano nga ba talaga ang meron dito kay Dogecoin? Paano po ito naging isang movement or kilusan? At ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Dogecoin? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, paano nga ba nagsimula itong si Dogecoin? Si Dogecoin ay una pong lumabas noong taong 2013. Ginawa po ni na Ginoong Billy Marcos at saka Jackson Palmer bilang isang meme-based cryptocurrency. Sa madaling salita ay ginawa lang ito para sa isang katuwaan or bilang katuwaan. At parody, ito po ay parody sa hype ng mga bagong cryptocurrency noon. Ang logo po nito ay isang Shiba Inu na aso na naging viral meme. Pero kahit parang biro lang ito noong una, may mga investors at saka online communities na nagsimulang seryosohin ito. Lalo na nang sinimulan itong i-promote ng sikat na personality gaya po ni Ginoong Elon Musk. Habang tumatagal ay unti-unti pong nakilala si Dogecoin hindi lang bilang isang joke kundi bilang isang real asset na may totoong halaga sa crypto market. Ngayon is bakit po sinasabi ng 21 shares na isa na itong movement or kilusan? Yan, sa kanilang tweet nitong April 10, 2025, sinabi po ng 21 shares na itong si Dogecoin ay hindi na lamang po basta meme. Isa na raw itong movement kung saan ay isang makasaysayang hakbang para sa mga cryptocurrency na nagsimula bilang simpleng ideya pero lumawak dahil po sa suporta ng community. Ayon po sa kanila ay umangat na ng 130,000% ang presyo ni Dogecoin simula nang ito'y na-launch. Kung i-average natin ito kada taon, tumataas po ito ng mahigit kumulang 127% annually na sobrang taas kumpara sa ibang top cryptocurrencies. Kaya ang ganitong performance ay hindi po biro. Ibig sabihin nito ay maraming tao mula sa ordinaryong retail investors hanggang sa malalaking investors ang naniniwala po sa long-term potential ni Dogecoin. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin ng Dogecoin ETF na in-file, na final ng 21 shares. Yan, isa po sa mga pinakabigating balita ay ang pag-file ng S-1 form ng 21 shares para sa isang Dogecoin ETF sa US Securities and Exchange Commission or SEC. Pero ano nga ba ang ETF? Sa mga hindi po nakakalam, ang ETF ay or exchange traded fund ay isang uri po ng investment product na pwedeng bilhin or ibenta sa stock market. Parang shares po ito sa isang kumpanya. Ang Dogecoin ETF na ito ay magbibigay daan sa mga traditional investors na makapag-invest kay Doge nang hindi po kailangang bumili ng aktual na cryptocurrency. At higit po sa lahat, ang ETF na ito ay fully backed ng Dogecoin mismo. Ibig sabihin ay 1 Doge ang naka-backup sa bawat unit ng ETF.
May management fee na 0.25% na reasonable naman kung ikukumpara sa ibang crypto ETF. Ito ay isang malaking hakbang dahil binubuksan po nito ang pinto para sa mas mainstream na pag-invest para kay Dogecoin. Ngayon is gaano ba kalaki ang Dogecoin ecosystem? Isa pong malagang aspeto rin na binanggit ng 21 shares ay ang paglago ng ecosystem ni Dogecoin. Noong taong 2021 ay may mahigit 44 million wallet addresses itong si Dogecoin. Pero ngayong taong 2025 na ay tumaas na po ito sa 84 million wallets. Ngayon, halos doble po ito sa loob ng 4 na taon. Ibig sabihin ay mas maraming tao na ang gumagamit at nagtitiwala dito kay Dogecoin. Hindi lamang bilang isang investment, kundi bilang fast and low-cost transactional asset. Oo, mabilis at saka mura ang fee ni Dogecoin kung ikukumpara po sa ibang coins gaya ni Bitcoin or Ethereum. At ang pinakamaganda po dito, kahit mga retailers at maliliit na negosyo ay nagsisimula na pong tumanggap ng Dogecoin bilang bayad. Ngayon ay ano naman po ang papel ng Dogecoin Foundation at House of Doge? Ayan, sa likod po ng mga developments na ito ay ang partnership ng 21 shares sa House of Doge, ang corporate arm ng Dogecoin Foundation. Layunin po ng partnership na ito na i-integrate ni Dogecoin, i-integrate po si Dogecoin sa traditional financial system. Isa ito sa mga hakbang para gawing mas accessible si Doge para sa mas maraming tao, lalo na sa mga wala pang karanasan dito sa mundo ng crypto. Kapag naging successful po ang integration na ito, hindi malayong makita natin si Dogecoin bilang isang legit na digital asset na katulad po ng stocks o bonds na ina-access sa mga traditional financial platforms. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Dogecoin. Yan, una po sa lahat ay kung tayo po ay naghuhudel ng Doge simula pa noong mga early years nito, malamang ay malaki na ang kinita natin dito. Pero kahit ngayon lamang po kahit ngayon lamang po tayo papasok dito, ang developments na ito ay nagpapakita na may long-term potential pa rin itong si Dogecoin. Pangalawa, kung ma-approve po ang Dogecoin ETF, mas maraming institutional investors po ang papasok. Magkakaroon ito ng positive impact sa presyo ni Doge dahil tataas po ang demand. Hindi malabong makakita po tayo ng panibagong price rally. Pangatlo, dahil po sa low fees at saka fast transactions ni Dogecoin, pwede po itong maging real-world payment method, lalo na sa mga OFW remittances o e-commerce na gustong magbawas ng transaction fees. At ikaapat, bilang Pinoy traders, mas magiging madali para sa atin ang pag-access kay Dogecoin kung sakaling ma-integrate ito sa mga platforms na ginagamit sa traditional finance, hindi lamang po sa crypto exchanges. Yan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman po rito ay si Dogecoin ay patunay patunay po na ang isang ideya, gaano man ito kasimple or joke sa umpisa, ay pwedeng maging isang makapangyarihang kilusan or movement kung meron itong community at practical use cases. Hindi ito tungkol sa hype lang, kundi sa utility, innovation at saka evolution ng isang asset sa tulong ng technology at mga taong naniniwala rito. Oo po, meme coin pa rin siya sa paningin ng ilan, pero sa dami po ng developments, integration at saka institutional support, si Dogecoin ay hindi na po isang joke lamang. Yan, ito na po ay nagiging isang serious contender dito sa crypto space. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.